we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Palisuray ang pagduaw sa mga minatay sa Maa Public Cemetery sa Davao City tungod na lunupan og tubig baha ang daghang mga pansyon. Ang uban di na makita tungod sa tag-as nga sagbot. Ani ang report ni John D. Esteban. Yan na lang. Diri na lang. Di pa ka. Inuok ko. Nahumol na sa tubig ang mga pansyon dinhi sa Maa Public Cemetery sa Davao City. Human malunupan sa tubig baha. Lapok pud kayo ang agianan. Ang uban di na makita kay natabunan og mga tag-as nga sagbot. Mo ni sitwasyon dinhi sa Maa Public Cemetery, makita ninyo nga mura nagkalasangan kay mga sagbot wa pa malimpyuhi. Lagpas tao pa ang sagbot dinhi. Nag-ulan man kagabi gibaha ang agianan. So aron makalahos lang ang mga tao dinhi, kinahanglan nila muagi ibabaw sa mga pansyon aron makaduaw sa ilahang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Oops. Kilapok. Sir, unsa ka lisod, sir? Lisod yung kayo. Nasta yung lisoda kay muagi ka nang inani nga kalapok. Tanawan niya mo mga ti. Unsa na ato may simenteryo, na ato mig basakan. Gihagbasa na lang sa uban ang mga maagiang sagbot. Katong paghinuo niyo yung kanus aman to? Gahapon day. Gahapon. Unsa nakita ninyo? Bitin. Unsa nga bitin? Dako? Asa dapit dira? Doon na nay. Dito slite. Dako ang bitin o gamay lang? Merde. Gamay lang. Banakon day. Banakon? Sumala sa caretaker kinsa midumili na sa pagatubang sa kamera, nakulangan matud pa sila sa tao nga muhinlo sa sementeryo. Makita sab nga sa atubang ang bahin lang ang nahinluan apan sa likod wala na nahagbasan. Busa ang mga dili na malukit ang lubnganan sa ilaha mga minatay, dinhi na sa dakong krus nagdagkot og kandila ug mihalad og bulak ingon man pagampo. Hinuon dunay uban nga wala mahumol sa baha ang mga lubnganan. Sama na lamang sa lubnganan sa inahan sa 3 anyos nga si Shine. Siya ang nagbitbit mismo sa bulak alang sa may panaw nga inahan, kuyog ang iyahang iyaan nga si Liza ug igsuon nga si Abril, 6 anyos. Muduod yun naman yun kay siyempre nag-iisa ko na kung naigsuon good. Bago siya namatay, bilin niya na alagaan na ko yung mga anak, hindi na ako pasagdan. Anaa sa kapin 5 ka ektarya ang gilap doon sa Maa Public Cemetery. 11,000 na ang nakalubong dinhi. Taliwala sa sitwasyon, parayon gihapon ang pagdawat og lubong sa maong sementeryo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mga miduaw sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na sa El Salvador City Catholic Cemetery sa ikaduhang adlaw sa kalagkalag, minus na. Apan otoridad naka-alerto gihapon. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa mismong adlaw sa mga kalag, kamatikdan nga minus na ang mga mibisita sa El Salvador City Catholic Cemetery sa Barangay Poblacion kung itandi niya itong adlaw Miyerkules. Ang pamilya ni AJ Ribato, gituyo gyud nila nga sa mismong adlaw sa mga kalag mo bisita sa lubong sa iya mga kabanay. Kada
November to gid mi diri magduaw. Anda na ginamo ang November to kay. Bibo mo kayo, balay na sa. Sumala ni City Disaster Risk Reduction and Management Head Teddy Bombeyo nga hapsay ang paghinomdom sa mga tagnipanon sa adlaw sa kalag-kalag. Gibana-banang anaa sa kapin 10,000 ka mga tao ang mibisita sa maong sementeryo sulod sa duha ka mga adlaw. Wala sab kunoy natala nga mga insidente sa laing tulo pa ka mga sementeryo sa syudad. So far, na ay mga sa medical cases, normal man ang mga pagsaka sa blood pressure, no, na vehicular accident karon lang buntag pero to sa interior barangay, pero minor injury naman noon sa ang motor nga accident. Tungod sa kainit sa panahon, nang hatag sa og libreng tubig ug juice ang usa ka fraternity group ngadto sa mga mibisita sa sementeryo. Sa kinatibukan, nahimong malinawon ang duha ka adlaw nga paghinumdom sa kalag-kalag sa syudad sa El Salvador. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Karong All Souls Day, ubay-ubay gyapon ang mga mibisita sa nagkadayang sementeryo sa Davao City. Sa Roman Catholic Cemetery kung asa nakalubong ang mga ginikanan ni former President Rodrigo Duterte, mingaw pa ang ilang musuleyo. Ano reporting Argel Relator. Hugot nga seguridad gihapon ang ipatuman pasulod sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City karong kalag-kalag. Duna say mga canine dog nga nagalibot-libot aron mag-inspeksyon. Sayong may bisita ang mga sakop sa simbahan aron sa paghalad o pag-ampo sa ilang minahal sa kinabuhi ug mga kaubanan nga mipanaw na. Sanglit gidumala sa Archdiocese of Davao kining sementeryo, dunay gipahigayong misa sulod sa chapel sa pagpanguna ni Archbishop Romulo Valles. Today we celebrate na paghandom sa mga patay, yes, but paghandom with one important element that ang nangamatay posible, anak kanila ang promise of the resurrection. Sa mausoleo sa pamilyang Duterte kung asa nakalubong ang amahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Vicente ug inahan niini nga si Soledad ug uban pa nilang kabanay nga mipanaw na. Nakalak pa kini apan dunay mga bulak ug nakasindi nga kandila sulod sa mausoleo. Hinoon wala pay impormasyon kung kanos amo bisita ang kanhi Pangulo, ingon man si Vice President Sara Duterte. Sa Lubugan Public Cemetery, ubay-ubay sab ang mibisita karong adlaw. Kamatikdan nga piot ang dalan tungod nagdigkit na ang mga pansyon. Busa, kinahanglang mupatong ug mutamak ang mga mibisita sa mga pansyon aron makaabot sa ilang bisitahan. Usa sa mga miduaw sa maong sementeryo, si Nanay Nelly, nga bisan sa kalisod sa agianan, bibisita gayod sa mipanaw nga anak. Siyempre, kung anak ni mo mahal, mangginan yun mo, no. Dili ko na mawala hantod sa kuan buhi ka pa, mahal yun mo yung anak. Hinoon, sa Tagakpan Public Cemetery, hapsay ang pagbisita sa mga kabanay sa mga ipanglubong, sanglit na plastar ang dalan ug pansyon sa mga minatay. Dali rasab matultulan ang mga pansyon kay nakalinya ang plastada ni ini. Nagkamaayo sila kay kanang pag tigaan-hin yun ako di every month, limpyo ko sa palibot. Kanya kanang walay samok. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Gipangandaman na sa Zamboanga Integrated Bus Terminal ang pagdagsa sa mga pasahero nga miuli sa probinsya aron mag-long weekend ug mobalik kuman sa bakasyon. Ilabi na nga balik trabaho ugma. Ani ang report. Naghinay-hinay na og dagsa sa mga pasahero nga manguliay sa ilang mga tagsa-tagsang probinsya sa Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Barangay Divisoria. Sagad sa mga pasahero nga miani sa Zamboanga City ang mibutar niadtong milabayng eleksyon. Lakip sab katong mibisita sa mga sementeryo sa syudad aron duawon ang ilang mga kabanay nga mipanaw na. Gahapon pa. Sa Undas, Nagkalag. Po. Karon asa mo pauli? Para Sibugay, Zamboanga Sibugay. Mas menos kuno ang gidaghanon karon sa mga manguliay nga pasahero kung itandi niadtong milabayng eleksyon. Pagpadulong na ko redasok gatindog jud mi sa rural. Pero karon relax na. Before Undas pati eleksyon, ang pasahero ni Anhi di sakay dire more or less mga 7,000 plus. Sa pagkakaroon regular lang atong biyahe sa bus.
Anaa sa 100 ngadto sa 120 ang bus unit sa maong bus terminal ang naga-operate matag adlaw nga kaya ra makaakomodar sa kadaghan sa mga pasahero. Hugot gyapon ang pagpatuman sa seguridad, ilabi na sa pag-inspeksyon sa mga bagahe o karga sa mga pasahero sa arrival o departure area. Gusto sila muli karon ang atong bus dire travel to different provinces ay normal lang, walay problema sa bus, baka ma-accommodate ang mga pasahero. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Dagsa na sab ang nibisita sa ilang minatay sa pipila ka sementeryo sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sayo nga miadto sa Babak Public Cemetery sa Samal Island ang 80 anyos nga si Lola Esmeralda, pero dinhin nilang kini nagdagkot og kandila og naghalad og pag-ampo alang sa iyang mipanaw nga mga apo nga anaa sa Leyte, Gilubong. Dili lang ko dagkot kay layo man. Usa lang si Lola Esmeralda sa libuan ka mga mibisita sa ilang minatay sa maong sementeryo. Hinoon, dili mabalaka ang mga muduaw dinhi kay dunay libreng sakay alang sa mga elderly ug PWDs kay layo ang baktason gikan sa highway padulong sa sementeryo. Sumala sa Igacos Police Station, anaa na sa kapin 3,000 katao ang mibisita sa mga sementeryo sa Samal Island. Hinoon, gikan sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 hangtod karong kalagkalag. Walay natala nga mga untoward incident ang kapulisan. Generally peaceful ang ato ang mga cemetery sir, 13 cemeteries all in all diri sa Island Garden City of Samal sir, and the whole island as well sir, peaceful and normal sir. Samtang, dili lang mga minatay ang gibisita sa uban sa Samal Island tungod dunay usa ka sementeryo sa isla kung asa ang mga mipanaw nga mga hayop ang gihinumdum. Dinhi sa usa ka pet cemetery, gihatagan og disenteng lubong sa fur parents ang ilang fur babies. Sa panahon karon sir, kailangan na jud nato nga i-proper burial jud ang ato ang mga pet kay dili lang jud sila pet sir, part jud sila sa ato ang family. Sumala kang Rayo Sale, moabot na sa kapin usa ka gatos ang nalubong nila nga pet sa ilang usa ka hektarya nga luna. Usa niini ang iro nga si Nestle, nga bag-uhay lang mitaliwan. Kalipay gyud ta nila sir, maabot ta maski wa tay pasalubong para sa ilaha pero naagid sila sir. Layo pa lang ta, nakahibalo na sila sir nga naabot na ta. Gawa sa common burial, duna sab sila'y memory stone alang sa fur babies nga dugay nang namatay o nangawala. Padayon sab sila sa pagdawat og request sa mga magpalubong og pets. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong nagsagunso ng holiday, ubay-ubay ang midagsa sa Samal Island kung asa daghan ang kasuruyan. Atong sayro ng mga pwedeng kalaagan sa isla sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, bisan og balik trabaho na ugma, dunay mga buot nga mahimong sulit ang ilang mga bakasyon. Busa sa mga nagapangita og nindot, sulit og extraordinary nga laagan, adto na mo dinhi sa Samal Island. Karong taas ang bakasyon, nakapili na ba og laagan ang all? Kung wala pa, dunay mga makahingangha og extraordinary nga laagan sa Samal Island sa Davao del Norte. Sa mga buot magpabugnaw sa dagat, dunay beach resorts nga pwede ma-enjoy sama dinhi sa Barangay Kinawitnon. Busa si Michael Ogzinando, dinhi na nag-spend sa ilang bakasyon together with family. Lingaw, punta daghan pag pon na kuan ng weekend na mabuhat na kauban ako sa mga pamilya. Na-relax ko kaning makaligog dagat labi na sa long weekend. Apan sa mga gusto og spooky and extraordinary nga experience karong Halloween season. Perfect na bisitahon ang usa ka bat sanctuary sa Babak District. Dinhi imo makita ang pinakadakong colony sa red fruit bat sa tibuok nasod. Ug dunay Guinness World Record nga pinakadaghang populasyon sa maong paniki. Makuan nila, makabalo sila sa benefits sa behavior sa bats nga wala dapat angay nga ikahadlo kay lain ba ilang pananaw sa bats. Busa si Thelma, di ninuusab gidala ang iyang mga apo. Here is our last stop, the Bat Cave. And we are
actually very excited to see how they are. Sa mga abot pang muhabol sa bakasyon, gipaniguro sa barge terminal sa Davao City nga anaa sa maayong kondisyon ang ilang upat ka barge. Paymangno niini sa mga pasahero. Mga hapon mo, daghan din tao na to, pero dari sa operation ginapaningkamutan po namo na ang ferry namo is operational din siya. Sara paymangno usab sa tagdumala sa barge terminal sa mga pasahero nga ligayan ang pagbitbit og daghang gamit aron dili malangan sa checkpoint. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Pila ka dekada ang milabay, nagpabiling buhi gyapon ang tinuhuan sa mga katigulangan. Ang palina matag muuli sa balay gikan sa sementeryo. Nagsilbi sab kining panginabuhian alang sa uban panahon sa undas, sama na lamang ni Tatay Pablito sa General Santos City. Ano ang report ni Just Tony Humamil? Bisan sa paglabay sa panahon, nagpabiling buhi ang tinuuhan sa mga katigulangan nga mao ang palina matagikan sa sementeryo. Gani dinhi sa Antonio at Sharon Memorial Park sa Barangay Uhaw, General Santos City. Among naila-ila si Tatay Pablito nga nagahanyag og paaso o palina sa mga miduaw sa sementeryo. Nagtuo si Tatay Pablito nga pinaagi sa paglakang sa aso, makaabog kini sa malas. Namana matud pa kini niya sa iyang mga ginikanan sukad kaniadtong bata pa siya. Nagsunod naman po sa atong mga ginikanan sa una kay nani mga manilang kuan yun. Wala, kinuhaan naman sa mga kuan yun na mga palina. Palina pagkikag sementeryo. Oo, di sementeryo, mangita magig aso ang tao. Gamit kining uling og pipila ka dahon sa kahoy. Nagsindi kining 50 anyos kapin nga si Tatay Pablito aron makahimo og paaso alang sa mga bibisita sa sementeryo nga iyang gibutngan og kamangyan nga matud pa epektibong pangpaabog sa daotang espiritu. Ang kaning kamanyan, mo din una sa mga burok pang-abog sa mga kuan ba? Spirit, bad spirit. Kana mga utan mga espiritu na kay lay magbaho. Nagsilbi na sab nga panginabuhian ni Tatay Pablito ang palina matagkalag-kalag. Sumalat niya, usahay dunay nagahatag og 5 pesos. Nagaagad rasab siya kung pila lang ang ihatag sa mga mulakang sa iyang paaso. Sa Tagum City, duna say mga nagatuman gihapon sa palina. Kini sa pagtuo nga di mosunod ang kalag sa ilang pagbiya sa sementeryo human may bisita sa minatay. Kauban si Bong Vicencio ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Just Tony Humamil para sa One Mindanao. Karong panahon sa kalag-kalag, dili lamang bulak o kandila ang halinon. Apan bida sab ang klase-klase mga kakanin nga mo kompleto sab sa salo-salo sa panagtapok sa matag pamilya. Atong sayron sa report ni Chris Sadapitan. Sa matag pag-obserba sa kalag-kalag, panahon sab kini aron magtapok ang magbanay. Busa dili mawala ang pagsalo-salo kung asa naandan na ang pagkaon ug kakanin. Busa dili lamang bulak ug kandila ang halinon matag kalag-kalag, lakip na sab mga kakanin. Gani tulo ka adlaw una ang kalag-kalag, si Jonah nga usa ka mamaligiay og kakanin sa Zamboanga City nasagunsunan og orders sa mga kakanin. Sold out lahat, lalo na yung bilao. Siguro kahapon mga 40 plus na bilao po kami. Oo, tapos delivery na po yun sa mga at sementeryo. Ug ang good news matud pa ni Jonah, wala sila nagsaka og presyo sa kakanin. Ang presyo sa matag bilao anaa sa 350 hangtod 750 pesos depende sa size. Pwede sab pili sa imong gustong ibutang sa kada bilao. Adunay daral, puto, suman, kutsinta, pasung, bayo-bayo, tamal, suman latik, chikalang, chikoy, biko, ug uban pa nga moabot sa 40 ka klase. Apan gawas sa bilao, pwede sab per piece nga naa sa 10 hangtod 15 pesos. Mao na kini ang nahimong negosyo ni Jonah sulod sa halos 15 ka tuig. Sumala pa niya nga nagsugod lang sila sa paghimo og Muslim delicacies. Karong taliabot na sab ang Christmas ug New Year season. Hinay-hinay na sab silang gadawat og mga bilao orders. Siguro yung ma'am, yung masarap pati din yung hindi namin hinihindian maski anong oras yung customer ko kasi kailangan nila kahit
alas 5 ng umaga, okay lang sa akin. Mag-chat sila online. Pick up ko, ma'am. Okay, ready agad. Ganon. Pati kompleto. Christmas na naman preparation namin, ma'am. Nag-accept na kami ng order advance. Kauban, si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Luyo sa mga natalang election-related incidents sa BARM, generally peaceful matod pa ang eleksyon. Sumala sa COMELEC, samtang na sa 80% ang voter turnout sa rehiyon. Ano ang report ni Abby Caballero? Adlong Miyerkules sa 2,575 kabarangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Conbarm, 5 na lang ang nakatakdang magproklama og mga mananaog sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections 2023. Gani personal nga miadto sa 5 kabarangay sa Lanao del Sur si Attorney Ray Sumalipaw, ang direktor sa COMELEC BARM, aron panguluhan ang draw lots o toss coin sa 4 ka barangay nga dunay nagtabla ang boto ug sa usa ka barangay nga wala pa mahuman sa canvassing of votes. Samtang sa 2.5 million registered voters sa rehiyon, sa inisyal nga datos nga nakolekta sa COMELEC BARM, anaa matod pa sa 80% ang voter turnout. Luyo matod pa sa mga natalang election-related incident, generally peaceful ug nagmalampuson matod pa ang eleksyon. Generally po, ating assessment sa whole BARM, peaceful to at orderly yung election natin. Samtang sa paglibot sa GMA Regional TV sa Cotabato City, doon na pa'y mga campaign poster nga wa pa natangtang. Gani panawagan sa COMELEC sa mga midaog ingon man sa mga napildi nga may kandidato. Itanggal doon sa ating mga posters na until now, hindi pa natanggal. But of course, our local election officers will speak it removal. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka dakong kahoy sa Antipolo ang natumba padulong sa usa ka pampublikong sementeryo sa Hasaan, Misamis Oriental. Tungod sa insidente, dili moubos sa 20 ka pansyon ang nangaguba. Aniya ang atong eksklusibong report. Nangaguba, nangabungkag, og daw dili na maitsura. Ingon ani na lamang ang sitwasyon sa pipila ka mga pansyon sulod sa Bubuntugan Public Cemetery sa Barangay Bubuntugan sa Hasaan, Misamis Oriental. Ang hinungdan, ang kalit nga pagkatumba sa usa ka dakong kahoy sa Antipolo duol sa lugar. Sa paglibot sa GMA Regional TV sa lugar, tataw gayod ang kadako sa kahoy, ingon man ang kadako sa damyos nga hatod niini ngadto sa mga pansyon palibot sa sementeryo. Ingon ani ang sitwasyon diri sa Bubuntugan Public Cemetery dinhi sa Hasaan, Misamis Oriental. Usa ka dakong punuan sa Antipolo ang natumba nga miresulta sa pagkahugmak ni ining daghang pansyon diri sa lugar. Gani diri sa kong kiliran, aduna pay usa ka patayng lawas nga makita na nato nga resulta sa pagkaguba sa iyang pansyon. Bisan pa man sa sitwasyon, pipila ka mga banay sa mga minatay ang miduag gyapon sa mong sementeryo. Apan, hilabihan ang ilang kaguol sa panghitabo ug alang kanila, unta matagaan kini og pagtagad. Labi pa nga ang ubang patay ug bukog makita na resulta sa pagkaguba sa ilang mga pansyon. Ang ako lang panawagan kaniyang pansyon sa kong ugangan nga mahalula lang punta iyahang patay ba nga unsa ba ibalhin sa dito sa kanang sa dakong cross kay luoy na manggug ka istanan gud na tambakan manggud siya. May gid unta ni nga kuha ni ang mga kuan bitaw nga nangatagak kay aron mahostal sila ba. Kay na kuan way siguro kanida ni akong igsuon og dito naguba pudto dito. Naut-unta nga matabangan nga maayo ni Sigon sa caretaker sa mong samang nga posibleng natumba kuno ang kahoy tungod sa katigulangon niini. Ingon man tungod pod sa kakusog sa hangin sa lugar. Wala gid tuyo gid. Sa hangin ba? Hangin moy pagtumba. Gabi pag na tumba mga alas 12.
sa gabi. Sumala sa tagdumala sa mong sementeryo nga dili mo ubos sa 20 ka mga pansyon ang nadanyos. Pribadong tawo matud pa ang nanag-iya sa mong kahoy ug dugay na kuno nilang giignan kini nga putlo na. Gani sila kuno mismo naguol sa mong panghitabo. Sa pagkakaroon ang mga bukog dito pa na nagibutang sa Campo Santo nga butanganan gid sa mga bukog. Oo. Dan ambot lang unsa kay ilang plan ana og ila baka tong kuan kada ila bakang uturon magkuan pa mi kanang nawala pa mi kay balo unsay mahitabo. O mitingan pa na. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka bagong proklama nga barangay kagawad sa Midsayap, Cotabato ang gipusil patay. Patay ang bagong naproklama nga barangay kagawad sa Poblasyon 3 sa Midsayap, Cotabato, human kini gipusil pasado alas 9 sa buntag adlawng Miyerkules. Sumala sa hepe sa Midsayap Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel John Kalinga nga ang biktima ang si Suharto Mascud Antilino, 35 anyos, ang nakita pa nga naglali sa sospek. Apan wala na dugay, misangko kini sa pagpamusil sa sospek sa biktima nga naigo sa ulo hinungdan sa iyang kamatayon. Nakuha sa lugar ang basiyo sa kalibre 45 nga pistola, padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa sospek. Gikumpirma sa Police Regional Office 12 nga doon na sila natalang insidente sa vote buying sa South Cotabato. Gibutiag ni Police Regional Office 12 Director Brigadier General Jimmy Lima Caraig nga nahitabo ang giingong vote buying sa Coronadal ug Pulumulok sa South Cotabato. Busa gilinsab nilang gisuta kauban ng COMELEC among report ug didto na nila kini nakumpirma. Sumala sa PRO 12 gipaagi kuno kini sa paghatag og gift certificate nga dunay nakalakip nga sample ballot nga gibawal gayud sa COMELEC base sa COMELEC Resolution number 10946. Wala na gidetalye sa otoridad kung si kinsa nga mga kandidato ang nalambigit sa vote buying. Posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa COMELEC Resolution number 10946 o kontrabigay ang mapamatud-ang nalambigit sa vote buying. Ang mga operation na ito ay kasama natin yung mga taga-COMELEC at sila po actually yung nanghuhuli dito and yung filing ng cases ay kasama natin sila at yung isang insidente naman ay mayroong kasamang yung gift certificate. Pero yung gift certificate na doon ay mayroon ding kasamang sample ballot. So yun po ang ating naging basihan. Mga kapuso, 53 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.